Orasyo Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Tayo maganap, tayo magsaya, bahay ng poon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap. Tayo magpunta, sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan na kanyang katawan, at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang simbahay italaga sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik, at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa, tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkos ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa. At sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Subalit, ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko iahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng libadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina, ano pat umalsa ang buong masa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pong ebanghelyo, ating narinig, may 2 bahagi po ito. At narinig natin na sinabi ni Kristo, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Paghahari. Paano nga ba natin sasabihin pa, uuunawain pa yung salitang paghahari? O pwede sigurong namamayani. Ano ba? Paghahari, yung nangunguna. Ano pa bang term na para mas maintindihan natin? Kasi dito, sabi nga, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Paano natin mararamdaman ang Diyos? Okay po ba? Mas okay ba yon? Paano natin mas ma-feel, mas mauunawaan ang paghahari ng Diyos? Hindi katulad ng medyo gumagaralgal ang ating sound system. Pero sa ganung bagay, maintindihan natin na gusto ng Diyos na maramdaman natin siya. Okay? So, hindi madamot ang Diyos. Gusto niya maranasan natin ang kanyang paghahari. O sa bandang dulo, gusto niya makarating tayo sa langit. Okay po ba? Okay. Kaya ang ginamit niya, para bang isang butil ng mustasa, tapos isang libadura. Kaunti lang naman yon, di ba? Isang takal o gapatak lang ni libadura, napapaalsa niya yung tinapay o yung harina at nagiging tinapay. So, kung gusto natin palang maranasan ang paghahari ng Diyos, hindi natin kinakailangan gumawa ng extravagant na activities o kung ano paman, kundi mas mararanasan natin ito doon sa mga maliliit na bagay na hindi natin pinapansin. Nakukuha niyo po? No? Para bang kung gusto mo maging masaya, tingnan mo yung mga at gawin mo yung mga little things. Mahirap yung pag sinabi yung, para maging masaya ako, dapat meron na akong condo unit. Dapat meron na akong kotse. Yung high-end, yung latest. Dapat may bahay at lupa. Yan ang gusto natin kasi, isang bultuan, isang biglaan, na kadalasan naman, ngayon masaya tayo, bukas, bakit nawawala yung saya? Nakuha mo na yung gusto mong makuha, nakamtan mo na yung gusto mong makamtan. Pero bakit laging hindi kulang? O laging kulang? Laging hindi sumasapat.
Kasi nga, siguro, dahil nga yung wisdom na itinuturo sa atin ni Jesus, nakakaligtaan natin yung maliliit na bagay na importante. Mas magiging malinaw ito sa ipinaliwanag ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, sa mga mag-asawa. Kamusta po ba ang inyong mga tahanan? Kayo na mga mag-asawa, babae at lalaki. Magwawalong buwan na. Hindi na biro ito. Talagang dito susubukin ang inyong pagmamahalan bilang mag-asawa. Kamusta po ba yung karanasan ninyo ngayon? Na-appreciate nyo ba na matagal kayong magkasama? O gusto nyong matapos na ang pandemyang ito kasi nagsasawa na kayo sa isa't isa? Ano ba? Kasi marami na ang nabuburyo. Marami na nai-stress. Maraming nagkakaroon ng depression sa loob mismo ng tahanan. So, ibig sabihin, ano ang nararanasan sa loob ng tahanan, lalo na ng mga mag-asawa? Paghahari ba ng Diyos? Langit ba? O pakiramdam natin, hindi na tayo makahinga. Parang impyerno ang bahay natin. So ano ang dapat natin gawin? Kung gusto kasi natin maranasan yung langit, kung gusto natin maranasan ang paghahari ng Diyos, makinig kayo lagi. Sabi dito, pasakop kayo sa isa't isa. Mga babae, di ba sabi dito, pasakop ka sa iyong asawa. Hindi ka alipin, hindi ka yaya, hindi ka katulong. Asawa ka. At bilang asawa, dapat marunong kang magpasakop sa iyong asawa. Bakit nagiging impyerno ang karanasan? Kasi tigas ng ulo mo. Kasi ayaw mong, di ba, ayaw mong isuko yung iyong karapatan na sinasabi kasi lagi natin pinaglalaban karapatan, equality. Kaya kahit sa mag-asawa, pinairal natin yung equality. Bakit ko pagsisilbihan yan? Nakakapagod na. Bakit ko pagluluto yan? Bakit ko pag-aasikasuhin yan? Uy, asawa ka. Dapat kusa mo yung ginagawa. Kaya nga, sabi, pasakop ka sa iyong asawa. Bakit kayo nag-aaway? Kasi naman, pambihira, wala nang trabaho, binubungangaan mo pa. Alam mo naman pandemya, gusto ba niya mawalan siya ng trabaho? Ngayon, mas pinapairal mo, yung ikaw yung para bang ikaw yung nagmamando, ikaw yung masusunod dapat sa bahay. Tapos bubungangaan mo, mamaliitin mo yung lalaki kasi wala nang maintrega kasi 7 buwan na. Di ba? Nakakarindi kaya yun? Pero sa mga lalaki din, sabi, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Asawa mo yan. Hindi mo dapat alilain yan. Hindi ka nag-asawa para mayroon kang utusan. Nag-asawa ka para may katuwang ka. Kaya lang ayaw talaga natin kasing pakinggan ito. Kaya tuloy, imbis na langit ang nararanasan natin sa tahanan, parang nagiging impyerno na gusto nating makaalis sa impyernong yan. Sabi ko nga po, matindi talaga yung hamon ng pandemyang ito. Kaya kailangan alerto. Nakakalimutan nyo nang gawin yung mga maliliit na bagay. Wala nang ang pera. Hindi mo pa gagawin yung ano ba naman magsabi ka ng I love you? Ano ba naman yung magsabi ka ng mga magagandang salita? Huwag nyo nang bibitawan yung mga tanga-tanga, batugan, wala kang kwenta. Nakakatulong ba? Hindi, di ba? Ano ba naman yung pwedeng, di ba, maghawak kamay kayo, magdasal kayo, para
pareho kayo, no, total pareho kayong nasa bahay. Ba't di kayo sabay maglaba, sabay maligo, sabay magluto, o sabay mag-ayos ng bahay? Bahala na siya dyan. Bahala ka din dyan. Impyerno nga, mararanasan ninyo. Tapos, Lord, hirap na kami, Lord. Kulang na lang, ipagdasal nyo na kunin na siya ni Lord. Isipin nyo nga po, no? Kasi dati naman, di ba? Focus ko lang muna sa mga mag-asawa, no? Di ba dati naman, pakiramdam ninyo sa isa't isa, pag nililigawan nyo pa lang, yung nasa ligawan stage, boyfriend, girlfriend, di ba gustong-gusto nyong makasama ang isa't isa? Kasi pakiramdam nyo, langit. Ang sarap sa pakiramdam, nakasama siya lagi, di ba? Gustong-gusto nyo may kausap eh. Gustong-gusto nyo nag-uusap kayo. No? Anything in this world, pwede nyong pag-usapan. Ano na nangyayari ngayon? Bakit nawawala yung usap-usap nyo? Iba tuloy ang kausap sa chat. Kasi ayaw nyong kausapin. So, nagkukulang ba ang Diyos? Hindi nagkukulang ang Diyos. Tayo ang nagkukulang. Kayo mga mag-asawa, nagkukulang sa isa't isa. Lilinawin ko lang ulit ha. Yung mga mag-asawa, ibig sabihin yung kasal. Kung hindi kayo kasal, kayo ang pumasok sa impyerno. Lumabas na kayo dyan. Iwalayan nyo na. Para maranasan nyo talaga yung langit. Kukulit nyo kasi. Hilig nyo magsama nang hindi naman kayo kasal. Tapos asawa, hindi ka nga asawa. Wala kang karapatang tawaging asawa pag hindi kayo kasal. Okay. Okay kayo. Kailangan nyo matauhan kasi, no? Kung parang valid ba yung nararanasan mo na paghihirap? Worth it ba? Ang utos kasi, magpasakop ako eh. So hanggang kamatayan, papasakop ako. Ang utos kasi no, sa mga lalaki, ibigin ko ang aking asawa, kahit ikamatay ko pa, ibigin ko siya. Ngayon pa lang, Father, nagkamali ako eh. No, wala na eh. Pero nawa po mga kapatid, no, sa paalala ni Jesus, yung mga maliliit na bagay, wag nating kakaligtaan. No? Baka, kung ano yung mayroon dyan, mga lalaki, baka pwedeng kayo naman ng paghandaan nyo naman ang inyong asawa. Pagpahingahin nyo naman, kayo naman ang nandiyan dyan. Yung tulungan ba? Yung magpapasakop, pero hindi nang aalipin. Nakuha niyo po, no? Handa kang magpasakop, at ikaw naman, hindi ka mga alipin. Pag ginawa natin yan, ibinalik natin yung maliliit na bagay, no? Tiyak, mararanasan po ninyo ang langit o ang paghahari ng Diyos sa buhay ninyo. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo para sa pagdating ng dakilang paghahari ng Diyos sa sangkatauhan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang pag-ibig ni Kristo ay maipadama ng simbahan sa mga mahihirap, mga naghihirap, namimighati at inuusig, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang katarungan at kapayapaan ng ating Panginoon ay maranasan ng mga bansang nagdidigmaan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang tunay na pag-ibig sa Diyos at kapwa ay maituro ng mga Kristiyano sa mga nagnanais mabuhay kailanman, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang pagkakapatiran ng mga Katoliko sa Eukaristiya ay magbuklod ng sangkatauhan sa iisang katawan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa puso kong umiibig, walang nananaig, kundi yaong pananalig
sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Bawat tao'y nalulumbay at di mapalagay hanggat hindi nahimlay sa puso mong dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa paghahantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.